Yung sinasabi nilang prayer rally, hindi naman po yun prayer rally talaga. Kasi ang concept po ng prayer rally, kaya nga sinabing prayer, kasi mostly na gagawin nyo doon, magpipray talaga kayo. Pero doon sa nangyari sa Davao, hindi po prayer rally, kundi rally ng talagang political at paninira. Character assassination ang ginawa nila sa ating Pangulo, kay F. Elisa at saka kay Speaker Martin Romualdez. So, binalutan lang nila ng magandang pangalan na prayer rally, pero ang totoo ay paninira rally. Yun talaga ang totoo nun. So, ano po yung reaction nyo dahil sa maraming binabatikos talagang ating Pangulong Bongbong Marcos po? Pero still, kalmado pa rin ang ating Pangulo. Ang Pangulo kasi natin very professional eh. Tsaka talagang ano siya, napakapasensyoso, hindi siya kaagad na nagre-react. At talagang kapag siya ay sumagot, talagang napaka-professional, no? Talagang magaling, matalino, excellent, no? Yung presidente natin. At dito sa mga ginagawa nilang paninira sa Pangulo natin, my God, 1.5 year pa lang ang Pangulo natin, tapos ganito na sila. So masasabi ko dito, talagang sila yung mga buwaya, mga gusto na manatili sa kapangyarihan, na talagang gusto nila, kakaupo lang nila, kakatapos lang nila, pagkatapos eto gusto na naman nila na talagang kunin yung Malacanang, yung seat ng Malacanang, siguro para magkapera na naman sila, para magawa na naman lahat yung mga gusto nilang gawin, yung mga LJK na yan, patay, yung mga ganyan, no? So ang masasabi ko dito, talagang mga buwaya, mga matatakaw sa kapangyarihan, talagang wala silang iniisip kundi yung kanilang political ambition. Kaya ang masasabi ko sa kanila, bigyan yon ng time ang ating Pangulo, dahil for 1.5 year ng ating Pangulo, nalampasan na niya si Rodrigo Roa Duterte. Walang binatbat ang Pangulo ng mga DD sheets. Sa totoo lang, no, kung magre-research kayo mga kaibigan, ang dami-daming mga achievements ng Pangulo natin, mga kaibigan, sa lahat ng aspeto. Kaya si Rodrigo Roa Duterte, sa totoo lang, ang mga DD sheets, walang binatbat kay PBBM. Yun ang totoo. Ma'am, isang example po ng mga nagawa ng ating Pangulong Marcos. Unang-una po sa lahat, no, doon pa lang sa kanyang pambansang pabahay. Mga kaibigan, halos 1 million na ang naipamahagi ng ating Pangulo Bongbong Marcos. And then nakita niyo naman yung achievements niya, di ba? Siya lang ang nag-iisang Pangulo na nakabura ng 64K na utang, no? Ng mga magsasaka, 64K lahat yun, ng mga magsasaka, namigay pa ng mga land titles. And then, anong ginawa ng ating Pangulo ngayon, mga kaibigan? Eto, pinapaganda niya itong Ilog Pasig, Esplanade, talagang pinapagdugtong niya yung mga tulay na yan, no? Sa Ilog Pasig hanggang dyan sa may Manila Bay, Laguna Lake. So dito mga kaibigan, napakaraming achievements talaga ng ating Pangulo. Kung atin talaga itong isa-isahin, hindi tayo matatapos. Meron pa siyang 194 flagship projects at ongoing yung mga tulay na pinagdudugtong mga kaibigan, yung mga farm to market roads, yung mga roads yun and then may mga tulay pa. Tapos meron pa, ginagawa pa, ongoing pa ngayon yung subway. So mga kaibigan, sino ang nakakagawa nito? Ang Pangulo lang natin. At alam nyo ba, ang dami-daming nakikinabang ngayon kasi talagang makikita natin ayuda dito, ayuda doon, para talaga sa mga may hirap lahat ito. Sino ang nakagawa niyan? Wala, ang Pangulo lang natin. Sabi ko nga sa inyo, kung matitino ang mga Pangulo na nagdaan, bakit nagkaroon tayo ng 6.5 million backlog na pabahay? So ibig sabihin ito, yung mga nagdaang Pangulo ay walang ginawa. Kung may ginawa man, hindi sapat. No? So ang Pangulo natin ngayon talagang responsible, loving at talagang mahal na mahal niya ang mga mamamayang Pilipino at lahat ng kanyang mga programa ay talagang para sa mga Pilipino. Mama, ano masasabi mo, nabudol ka daw kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang masasabi ko, nabudol ako kay Duterte at kay Sara. Doon ako nabudol. Pero kay PBBM, hindi ako nabubudol, no? Si Sara Duterte, bakit ko binoto yan? Dahil kay PBBM. Kung hindi dahil kay PBBM, hindi ko iboboto yan. Taga Mindanao ako Mindanao.
Pero Marcos kami at mas gusto namin ang Romualdez kaysa Duterte. Dahil ang Duterte, hindi sila marunong sumunod sa batas. Nakita naman ginagawa nila ngayon, di ba? O, kapag meron silang mga ayaw, anong panawagan nila? Oh, mag-atras tayo, o mga military, ganito, tulungan ninyo ako. O di ba? Maganda ba yun? Hindi maganda yun. Dapat marunong silang sumunod sa batas. Ang sabi nga sa Biblia, mga kaibigan, ang sabi sa Biblia, ipanalangin mo ang iyong mga leader, ang iyong mga hari, ipanalangin mo, at sumunod ka sa gobyerno dahil ang lahat ng gobyerno ay in-establish siya ng Panginoon. Kung meron man silang mga pagkakamali, ang Panginoon na ang sisingil sa kanila at hindi itong mga tao na doon iilan na para lang sa kanilang personal na interest ang kanilang gusto, no? So yun ang masasabi ko. Ano po masasabi nyo? Sinabihan ng Pangulong Marcos na bangag, sabi po ng former President Duterte. Alam mo, sa totoo lang, nakakatawa talaga siya. Kasi siya talaga yung bangag. Kita niyo nga sinasabi niya ngayon na ihiwalay ang Mindanao? Oo. Eh, ito nga lang, pirma nga lang ayaw nila pagkatapos ihiwalay pa yung Mindanao. It takes to change the constitution para maihiwalay ang Mindanao. Pagkatapos sasabihin niya ihiwalay, bangag talaga siya. And then, alam naman natin, no? Way back 2016, no? 2016, mga kaibigan, nalaman naman natin, no, na nung tumakbo si PBBM, merong nag-challenge na kailangan lahat ng mga kandidato pagpa-drug test. Yes. Anong sabi ni PBBM? Yes to drug test. Anytime. Meron pang sinabi pa niya na kahit DNA test. Pero ang LP, anong sinabi? Reject. Ayaw ng LP. Ngayon, ito ibabalik ko kay Duterte. Kay Digonio, no? Ibabalik ko sa kanya. Okay, Digonio, nakapag-drug test ka na ba? Never namin nakita na nag-drug test ka. Siguro dapat ikaw ang magpa-drug test. Ipa-drug test mo na rin yung mga anak mo na mga mukhang adik, no? Kasi talagang kayo talaga ang mga mukhang adik. Pero si PBBM, wala sa kanya, walang manifestation na siya ay adik sa kilos, sa pananalita, sa ugali, kahit yung kanyang pamilya, mahal na mahal yung asawa niya, nag-iisa lang, walang kabit. Ikaw may kabit ka. Bukod sa kabit, meron ka pang anak sa kabit mo. At bukod dyan, meron ka pang mga ibang babae. Ang hilig-hilig mo sa babae, no? Personal mo na yan, pero mahilig kayo magpersonalan, kaya sinasabi ko na rin to, no? So mga kaibigan, yung sinasabi niya na bangag, siya ang bangag. Yun ang totoo. Bangag na bangag siya, kitang-kita, merong manifestation na bangag siya. Kita niyo napansin niyo ba pag nagsasalita siya? Magsasalita siya, tapos bigla siyang hihinto. Hindi na niya kayang tapusin. Pagkatapos mag-iiba na naman siya ng topic. And then hihinto na naman siya, mag-iiba na naman ng topic. Yung kanyang utak parang hindi na nagpa-process ng tama. Kasi nga, brain damage na siya eh. Sa totoo lang, brain damage na talaga. Siya ang bangag. Pati mga anak niya, bangag. Diba? Yun lang. Ano naman ba masasabi nyo ngayon dahil kumakampi po si Senator Amy sa mga Duterte? Yun. Alam mo, pagdating kay Amy Duterte Manotoc, wala na ako dyan, no? Walang Marcos, sabi ko nga sa inyo no? Wala na akong pakialam kay Amy Duterte Manotoc. At yung page ko, Admin Rich, diyan talaga kapag sa oras ng kampanyahan 2025, ikakampanya ko talaga sa aking mga followers, no to Amy Duterte Manotoc. Isang traidor. Nagawa niyang traidorin kapatid niya. Ang pamilya na ng Marcos, nagawa niyang traidorin. How much more ang sambayan ng Pilipino? Hindi ko ma-imagine, kapatid ka, nakikinig ka doon, nasa Davao, nakikinig ka, habang nilalait-lait at sinisiraan ang iyong kapatid. Anong klase kang kapatid? Wala kang kwenta! Wala kang kwenta! Ikaw ay traidor! Hindi ka lang traidor sa bayan, hindi ka lang traidor sa kapatid mo, traidor ka sa mamamayang Pilipino, wala kang kwenta, kapatid. Traidor. Hindi ako high blood hindi ako high blood. Okay lang po So, kayo, real ma'am? talk lang yan, real Opo, talk. real talk ito. Yan. Ma'am, ano nyo na lang, ma'am? Promote nyo yung channel nyo. Opo. Yung channel. O sige po, Admin Rich po, nood po Doon kayo po siya sa mapanood Admin guys, Rich naka-live po po. siya lagi. Admin Opo, Rich. Admin Admin Rich. Rich. Ayan. Admin po, tapos Rich.
Wala pong space sa dire-diretso, admin rich. Ako lang yung Mayaman admin po doon. siya. Sa YouTube po yan or Sa Facebook? YouTube at Tsaka saka Facebook, pareho pong pangalan, admin rich. Ah, sige.